breaking news mga kababayan. Nako po, eto na. Boyeng Rimulya, merong revelation. Tila nilaglag itong si Saldico, mga kababayan. At tila din pinaghihinalaan na si Marin Gutesa ay may handler na tila nagsisinungaling na hindi sapat na maging witness laban kay Martin Romualdez at Saldico. So dito mga kababayan, nako, makikita nyo, maririnig nyo, ano ba mga revelation ni Boyeng Rimulya na tila salungat sa kanyang mga sinasabi na para siya sa isang bayan, para siya sa mga Pilipino, ipagtanggol sa korupsyon. O ngayon mga kababayan, nako po, eto na. Maririnig nyo po mga kababayan. Iba ang kanyang aksyon sa kanyang mga sinasabi. Eto na po. Matindi ito mga kababayan ha. Tila sinasabi ni Rimulya inilagay siya dyan para ipagtanggol ang taong bayan at kalabanin ang korupsyon. Pero ang aksyon niya, kakaiba. Yung kanyang mga salita at yung kanyang mga ginagawa magkasalungat. Ito po mga kababayan. Di ba nabalita na may malalang karamdaman ito? Na operahan sa puso, sa kanser, at marami pang mga iba't ibang uri ng sakit. Yari po mga kababayan, ito na, pakinggan po natin. Ano ang mga revelation ni Boyeng Rimulya na talagang gusto niyang timbugin si Saldico, na pati immigration ay gustong gawing negosyo. Mga kababayan, manggigigil kayo. Kaya nagalit daw siya kay Saldico kasi parang ginagawa siyang bata-bata, ginagawa siyang tau-tauhan. Ito po mga kababayan, parang ganun ito po. Hindi naman. Ang sa akin lang kasi is the flexibility given to me. The talents that I possess or the training that I got. Just put me in this role that I can put to use most of the training I got in my life. Bale, ang sinasabi ko dito, parang napaghandaan ko itong trabahong ito. From Secretary of Justice hanggang dito, tila ba yung buong buhay ko, paghahanda yan para sa mga ginagawa ko ngayon. I can say that with a straight face. Alam ko talaga yan. Mm-hmm. Of course, we also know that you come from a dynasty. Okay? Well, I'm the second generation. Yes. And your father was a, well, quote-unquote, crony. No, he was never a crony. Ferdinand Sr. He was never a crony. Ano siya? He was a political leader, but he was never a crony. He was never in the circle. He was the leader, the local leader that he was. And he was a visionary. He transformed Cavite, I can say that. Okay, right now, in the midst of the ongoing flood control project anomaly, na napakabigat. And nung nagsimula ito, Ombudsman, ang focus ng lahat ay yung House Speaker. Cleanse sa gabi para ang Ayan na mga kababayan, dadako na po tayo kay Saldico at Martin Romualdez. Sino ba talaga ang nag-orkestra ng budget at ang korupsyon na ito? Nako mga kababayan, magugulat kayo sa mga pasabog ni Rimulya. Tila, ewan ko parang babaliktad na Mga kababayan, parang gusto ng, tignan natin mga kababayan, ako magugulat kayo dito. Talagang in the end to, magkakalaban ito. Sa end ng istorya, magkakalaban ito, promise. BBM, Saldico, Martin Romualdez, Rimulya, broken relationship ito. Mga kababayan, kasi itong si Rimulya, nagkakaroon na ng matinding sakit. Gagawa na ito ng mabuti sa kanyang buhay. Diba? Ito po, mga kababayan. Yung si Congressman Saldico, Chair of the Appropriations Committee, appointee niya, no? Sabihin na natin. Siya pumili nun.
Yes. Siya ang pumili ng chairman ng appropriations. Yes. Oh. And to this day, ang perception ay silang dalawa talaga ang promotor ng lahat ng ito. You agree with that? Ano yan eh, if there's a mistake of omission, or, sabihin natin omission, ito na yon. It's the worst that ever happened. What omission was that? Hindi kailangan niya panindigan yung kanyang pagpili kay Saldico. Ayun na nakikita ko. Kasi, kung liability lang, kailangan dalhin talaga yung ebidensya. Mahirap magdemanda na walang ebidensya, Lucci. Yan ang justice natin. Para sampa ka ng demanda kahit kaninong tao, ebidensya hinahanap ko. Yun naman ang tema namin kahit sa DOJ. Hindi kami nagpa-file ng kaso pag walang ebidensya. Yun lang sinasabi ko sa mga tao na talagang sobrang galit. Huwag kayong magagalit. Gawin nyo yung trabaho nyo maghanap ng ebidensya. Yung galit, masisira lang ang discarding nyo dyan. Huwag kayong magagalit. So wala pa bang nakikitang ebidensya doon sa mga Wala direct pang lumalabas, testimonies, wala pa. halimbawa? Wala pang talagang... Well, yung driver na naghatid ng basura, hindi ba testimony yun na direct? nawawala nga yung... Hindi driver yun. Yung taong yun na kasama, nawala, hindi sumipot sa DOJ. At yun nga yung naging problema. Sabi niya, gusto niya magpa-witness protection program. Nung tinanong siya, parang hindi niya naintindihan yung binasa niya. Kasi nga, Sir Boying Rimulya, pasensya na po, walang tiwala po sa inyo yung si Gutesa, yung si Sergeant Marine. Kita nyo naman ang nangyari. Imbes na kasuhan nyo yung tao na binabanggit doon, siya pa yung nakasuhan ng perjury. Nagsisinungaling. Tapos sasabihin nyo may handler. Sinong hindi matatakot sa inyo? Siyempre, nag-aalala sa kanyang buhay yon. Sasabihin nyo, peke yung yung dokumento, ganyan-ganyan. Hinarang nyo. Gusto nyo pala ng ebidensya. Hinaharang nyo naman ni Ping Lacson. Di ba? Hanggang ngayon, hindi pa siya sumisipot ulit. So hindi ka naniniwala? Parang may kalabuan. Kailangan natin na mas talagang makikipag-usap ng mata sa mata. Kasi ito, mailap masyado. Tsaka, yung binasa niya, kababasa niya lang na kanyang sinumpaang salaysay. Tapos, pagkatapos nun, nung tinanong siya tungkol sa kanyang sinumpaang salaysay, ang sabi niya, hindi niya raw kailangan ng witness protection program. Pero yun ang kanyang sinabi, na dahilan kung bakit siya na ron humaharap para raw magkaroon siya ng witness protection. Okay. So, anong basa mo ron? Dinikta sa kanya yon, pinigay sa kanya yon? Pinapirmahan sa kanya yon, hindi niya nababasa yon. Nino? Kung sino man, nag-ooperate. May operator. Well, si Senator Marcoleta ang nagdala sa kanya noon Pero may nagsabi sa akin na meron pang iba. Isa ng operator na dati within the Malacanang circle and within the political circle. Isipin mo, mga kababayan, halatado na hinaharang mo Kasama mo si Ping Lacson. Isipin mo, gagawin ba yun ni Marcoleta na gagawa-gawa ng kwento? Na sasabihin mo, taga Malacanang circle, sino yun? Sino yung handler niya? Ba't dating taga Malacanang? O mga kababayan, di ba halatado na wala daw ebidensya? Tinanong ni Miss Lucy Cruz, wala pa ba? Yung nagdala ng basura, ay wag yan. Ano yan kulang yan. Hanggang ngayon hindi nagpapakita. Mukhang may handler, hindi memorize yung salaysay. Anong hindi memorize? Pinakita nga ni Marcoleta na nahati sa doon sa yung papel sa Xerox machine. Tignan niyo mga kababayan, imposible naman na gagawa-gawa si Marcoleta ng ganyan. 'Di ba halatado mga kababayan na may pinagtatakpan siya Okay. So hindi ka naniniwala doon in effect and you're not going to pursue him Sana anymore? sumipot siya I have too much to do, Lucy. Kung dyan ako pagdidiskitahan ko, baka maubos ang oras natin sa kakahabol ng ibang tao pa. Ba't mauubos ang oras mo sa kakahabol ng ibang tao? Yan yung pinaka-big boss. Diyos ko Lord, mga kababayan. Saan ka nakakita ng ombudsman
na imbes na tukuyin ang mga malalaking buhaya, abay hindi pinapakinggan yung mga sinasabi ng mga witness na dala ni Marcoleta. O, tignan nyo ng simula. Kay Diskaya, mga congressman ang pinangalanan. Anong nangyari? Binaliwala. So ngayon nung dumating si Gutesa, wala din. Kinasuhan pa. Kaya sasabihin, wala pang, tignan nyo, napaka-fair din ni magaling din si Lucy Cruz Di ba mga kababayan? Straight to the point. Hindi pa ba sapat si Orly Gutesa para magkaroon ng linaw kung para tukuyin ang mga buhaya dito? Tignan nyo si Remulla. Kaya magbago ka na, Remulla. May sakit ka na nga di ka pa gumagawa ng tama. Second life mo na yan. Yan yung mga banggit sa mga nagko-comment sa video. Marami tayong kailangang habulin. Hindi lang yan ang ating interest. Kasi nga, meron naman siyang handler. Idalhin na lang sa atin ulit. Para makausap natin, di ba? Pero kasi diyan nakatuon ang publiko ngayon Kay Speaker Martin, tsaka kay Congressman Zaldico, na feeling ng lahat ay wala na. Natapos ng Senate Blue Ribbon hearing, sa Congress, wala rin kasi wala namang credibility dahil sabi nga nila, karamihan ng proponent nandun sa Kongreso and sa Senate also. Wala pang nag-file ng kaso against him na may ebidensya. Yun ang hinahanap natin Paano mo ididiin ng tao na wala ka ebidensya? So, kasi nga, pinipigil nyo si Gutesa sa si Marcoleta. Paano magkakaroon ng ebidensya? Hinaharang nyo. Liwa-liwanag mga kababayan kung sino talagang totoo dito. Idalhin na lang sa atin ulit. Para makausap natin, di ba? Pero kasi diyan nakatuon ang publiko ngayon Kay Speaker Martin, tsaka kay Congressman Zaldico, na feeling ng lahat ay wala na. Natapos ng Senate Blue Ribbon hearing, sa Congress, wala rin kasi wala namang credibility dahil sabi nga nila, karamihan ng proponent nandun sa Kongreso and sa Senate also. Wala pang nag-file ng kaso against him na may ebidensya. Yun ang hinahanap natin Paano mo ididiin ng tao na wala ka ebidensya? So, anong sinasabi? Pero ikaw, nung nasa Justice Department ka, pati yung mga missing sabongeros, nagawan mo, talagang nangako ko from the start na hahanapin mo yung mga yun, may testigo tayo doon na tumatayo, tumitindig. At mga kababayan, kung talaga ito sa taong bayan siya nagsiservisyo at hindi sa mga malalaking korap na buhaya sa gobyerno, bakit inuuna mo yung Parmali? Bakit inuuna mo yung Sal-End ni Sara Duterte at si Bongo at si Bato? Nako mga kababayan, yung sinasabi niya sa kanyang aksyon magkaiba, nagkakasalungat, sintonado, hindi siya uniform, hindi siya unison. Tignan nyo, di ba? Imbes na habulin yung ngayon, yung Parmali investigahan, yung drug war na mga napaslang daw nung panahon ni Duterte, ni PRRD. Yung ngayon yung pinakamalalang nangyari sa kasaysayan na pagnanakaw sa taong bayan sa pera. Tapos ngayon, sasabihin niya walang ebidensya. Diyos ko Lord, ano na? Kaya ka nagkakaroon ng matinding sakit Yan yung mga komento. Kay Boying Remulla, second life mo na, hindi ka pa gagawa ng mabuti para sa tao. Kaya ka nagkakaroon ng matinding sakit, hindi ka nagbabagong buhay. Di ba mga kababayan? Sasabihin niya, hindi pwede. Mas iniintindi natin yung iba. Si Sara iniintindi mo. Parmali, Bongo, si Trillanes yung pinapakinggan mo. Diyos ko Lord, Remulla, di ka nagbabagong buhay. Yan ang sabi ng comment. Hindi umaatras. So at dito, hindi nagtatago. Yeah, I know, but dito, ang sinasabi mo, wala. Sana bumalik si Gutesa. Bumalik siya. At patutuhanan niya yung sinabi niya. Yun pa lang
Sana mayroon pa ibang sumipot. What about, kunyari, lifestyles? Kunyari, si Congressman Zaldico. I mean, sa lifestyle pa lang, alam na nating lahat na, teka lang, parang nakaw talaga lahat yan. Dami mo aeroplano, di ba? Matagal ng kontratista yan. At na-freeze pa nga. Panahon pa ni GMA, alam ko kontratista na yan. So you're saying that he got all of that before... Pero ako, hindi ako natutuwa sa kanya. Hindi ako natutuwa sa kanya. Kasi nga, nakasama ko yan eh. Magkasama kami sa Kongreso eh. Pero, nung ako'y lumipat na sa Justice, hindi ko na sila nakita. Ang alam ko lang, siya lang kasama ni Speaker. Pero hindi na kami nag-usap ulit o hindi na kami nagkasama sa kahit anong bagay. Maliban sa, meron siya pangingialam sa ibang mga kontrata na hindi ko nagugustuhan. At sinasabi ko talaga yun. Pero kanino ba yung sa Solicitor General ba nakaatang yan, yung mga lifestyle halimbawa? Hindi, dito yan. Kasi ikaw kaya pina-open mo na yung SALN, di ba? So bakit hindi nasimulan man lang doon? Na ito lang ang kita mo eh, Congressman. Hindi, meron na kaming ginagawa dyan. Kaya lang, Lucy, alam ko na ilip na ang taong bayan, pero deliberate tayo rito. Hindi tayo pwedeng padalos-dalos. Kailangan dito, pinag-isipan mo ang bawat hakbang para kung kukunin mo, makuha mo talaga. Baka mamaya padalos-dalos ka, madapa ka dyan, eh, hindi mo naman makuha yung gusto mo. Eh, anong ginagawa mo? Si Sara yung hinahabol mo. Puro ka sal-end, parmali. Wala kang ginagawa, Rimulya. Talagang naiinip ang taong bayan. Eh, ginagawa niyong sarsuela, ginagawa niyong itbulagaan. Ngayon, babalik si Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon. Wala na naman. Bulagaan na naman tayo. Diyos ko Lord, naiinip na kami. Bagal-bagal nyo. Eh kung hindi nyo hinaharang si Gutesa, yung mga sinabi ni Spouses Diskaya, eh di tapos na ito. Diyos ko Lord. Meron na kami hakbang na ginagawa. Sigurado ako ron. Okay, pero sabi ni Bongo, bakit nililihis mo sa kanila? Bakit bumabalik na naman dun sa mga Duterte? Sila muna, unahin ito. Bakit yun? Kasi tuloy ang tingin ng mga Duterte supporters. Tama nga si Senator Amy, Plan B to. Kailangan hindi manalo si Sara Duterte, so ipitin natin. Yun. Bakit maglalagay ng kaduda-dudang personalidad na, klaro naman, politiko naman yan. Hindi naman yan na maaring maging, anong sinabi, recognized probity and independence. Mukhang planchadong-planchado na. Nako. Kung hindi makakalusot yung impeachment, nako yung plan B, diretso na tayo sa plan C. Planchado na ang lahat. O nakita nyo mga kababayan, si Sara yung inahabol sa 2028 para hindi makatakbo, hindi manalo. Impeachment agad ito. Wala akong pakialam sa politika ngayon. Hindi ko na... Simple. Wala na ako sa politika, Gucci. Wala na akong pakialam sa politika. No, but the fact that you're in government and you're an appointee of the president. I am an appointee of the president, but I was put in a constitutional body which decides the fate of all Filipinos. Hindi to isang bagay na lang. Wag naman. Wag niyo ako pag-isipan ng ganyan. Hindi ko gagawin yun. Mga kababayan, mag-react lang tayo Nailuklok daw siya to the fate of the Filipino. Totoo. Eh may mga kaso ka nga na hindi ka dapat malagay sa ombudsman. Nilabag nyo yung constitution, yung restitution. Binabaliktad nyo yung batas. Kaya ka hinarang ni Marcoleta kasi wala ka sa ayos. So ngayon sasabihin mo, you are put there in the fate of the Filipino. Nako po mga kababayan. Ito sinasabi natin So what was the reason behind the charges now against Bongo, against the father of Bongo, yung si LTG ba yan? Ano na yan may kaso na dati final dyan si Senator Trillanes Hawak ko na yan a year ago. I mean, final nila sa DOJ. Kaya lang, nung final niya sa NPS yan, nagpunta yan, yung papeles na yan, sa Prosecutor General, na appointee ni Pangulong Duterte. Ang ginawa niya, imbis na pakita sa Secretary of Justice, diniretso niya rito sa Ombudsman. Hanggang ngayon, hinahanap ko yung file dito, hindi ko mahanap Which means hindi final. Hindi ko alam, pero yun ang eksaktong kaso na final ni Trillanes.
O, kita nyo mga kababayan, imbes na ang harapin flood control issue, mga corruption sa bansa, na talaga naman saksakan ng mga buhay ng katakawan ng mga ito, ang hinahabol si Bongo, si Duterte, si Sara, si Trillanes ang inatupag. Si Trillanes ang sinasamahan imbes sa taong bayan. Ay alam natin si Trillanes, talagang matagal nang baliw na baliw yan kay PRRD dahil nabigo siya na magsama sila sa Vice at Pangulo ni PRRD. Napahiya, kaya yun nagtanim ng sama ng loob hanggang ngayon, nagpapagamit sa mga buhaya. O ngayon, sasabihin mo, you are put there in the fate of the Filipino. Pero yung sinasabi mo at sa action mo, maling-mali, hindi makita at maramdaman ng taong bayan ang trabaho mo. Nako po, Mr. Boying, magbagong buhay ka na kasi second life mo na yan. O, ito mga comment. Tignan nyo po. O, tignan nyo po. Galing, walang tanong na hindi malupit at diretsa sa mata kung sumagot. Tignan natin mga kababayan. Ayan, daming comment to. Oh. Ayan o. Ombudsman Boying, God bless you. Magbagong buhay ka na. Gustong gusto ko itong mga nagaganap ngayon at nagkakaroon tayo ng lakas ng loob na lumaban. O, second life and live it to the fullest, Ombudsman. Keep your mission alive pero magbagong buhay ka na. O, tignan nyo, mga kababayan. Yan po ang mga komento dito. Ano masasabi nyo? Kayo nang mag-comment, kayo nang maglagay ng mga reaksyon dito. Anong masasabi nyo kay Boying Rimulya na ang hangad daw niya ay maproteksyonan ng taong bayan sa malawakang korupsyon? Totoo ba ito? Na mga taong bayan ang kanyang kinikilingan o mga bossing ng baya na gusto siyang hawakan? Gusto siyang hawakan sa leeg. Anong masasabi nyo? Siya ba talaga ay totoo sa taong bayan? O siya ay itinalaga para proteksyonan ang mga buhaya sa lipunan ng kawatan ng gobyernong ito? Salamat. Ito po si The Wonders Philippines. Mabuhay po.